Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin ating live consultation. Okay, nasa harap ko po yung pasyente. Siya po ay 79 years old. 79. No? Malaki na po yung bonus ng edad niya. Siyempre, pag malaki niyang bonus ng edad, expect po natin na malaki rin bonus ng sakit. Ha? So, hindi naman pwede na wala pa rin tayong sakit kapag medyo lumampas. Hindi lang pala medyo. Talagang lumampas na sa yung average age of survival ng Filipinos, which I believe should be ang hirap kasi, yung talaga yung accurate, no? I think ang average age should be maybe 60 years old pa rin, no? Pero ang dami na namamatay while still young, no? Kasi nga dahil sa pag-abuso ng katawan, sobrang kain, maaga magkaroon ng diabetes, high blood, dahil pag nasa lahi, namamatay sila sa komplikasyon ng diabetes at high blood, wala pang 60, wala na. Lalo yung cancer, dumadami po yung cancer dahil po sa paghihina rin ng immune system or pag-abuso ng katawan, kaya humina ang immune system or body resistance. So namamatay sila na maaga ng cancer, not to mention yung dahil sa bakuna ng COVID, no? Talagang ang dami na namamatay ng maaga or nagkakaroon ng cancer at an earlier age, okay, which maybe hindi talaga 100% sure, which may be attributed to the COVID vaccine. Okay, ang dami ng reports din sa ibang bansa na iba na talagang edad yung mga cancer nila noon. Kasi po bumabata. If I'm not mistaken, I think ang cancer incidence ngayon more than 1,000 times increase. At saka karamihan po sa kanila po ay nakatanggap po ng COVID vaccine before. So it's not really yung cause and effect. Ha? Ang cause, COVID vaccine, effect, cancer. Pero dahil po sa yung kanilang pagsama, nagkaroon ng cancer na maaga, nakatanggap ng COVID vaccine. So baka maaari, no, yung cancer niya ay dahil po sa COVID vaccine. So baka meron yung cause and effect na relationship, no, between COVID vaccine and the acquiring of cancer at a younger age. So anyway, ano pong problema natin, madam? O katawa lagi ka. Parang wala kayong problema. Kanyang lukbagay. Kalit naghubag. Okay. Ay, nakapula ka ata. Happy Valentine's, ha? Nasaan ang Valentino po ninyo? Wala po, Dok. Pagkawala Wala na kayong kong bana, Valentino? wala na. Nakita mo lang ako, bigla ka nang walang Valentino. Ano ba yan? Kailan namatay si Valentino ninyo? 2018. 2018. 2018. Buti na lang hindi kayo na firing squad nung February 14. Wala kang Valentino. Ha? Wala. Gili na po kayo. So, ang problema po Butan natin, mangguda kong bana. Yung mangitaglain. kaya kinuha na ni Lord ng maaga. I-explain mo. Kayo rin, hindi kayo kinuha ni Lord ng maaga. Siguro salbahe kayo, di kayo joke lang. Butan ni nun. Namatay siya siguro dahil sa inyo, no? Kasi inaapi siguro ninyo. Di, joke lang. Butan kay Tudo. Butan. Butan kasi pinapakain kayo, kaya ang katawan ninyo sobrang laki. Siguro payat siya masyado, no? Tama po ba? O malaki rin. Same lang sa Dok. Okay, yan. Kinukulit ka na ng apo mo, ipapakita daw sa akin. Anong sakit mo? Galit na mo ni siya hubag, Dok. Kalit lang naghubag, bigla lang daw namamaga. Sure ka kalit? O dahan-dahan yun, uy? Sa umpisa siguro masakit, then unti-unti namamaga. Kasi kung kalit lang, yung bigla, kalit is Mayo man bigla. katawag niya ko, pagkabuntag, sakit naman, nagtanaw na ko, na pula niya. Okay. Pula talaga? Hindi naman Pero magpula. karon dili na kay murag ako ning gihampulan og kanang So kung bigla,
pwede aksidente. Okay, natamaan, kaya bigla, no? Kasi yan ang number 1. Okay? Dahilan na kung bigla ang rayuma, ha? Number 2, pwede dahil sa meron siyang kinain na bawal the night before, kasi pagising daw niya, bigla lang namamaga at namumula at masakit. So, meron siyang kinain siguro the night before na very high in uric acid content. Kaya kinabukasan, biglang namamaga yung tuhod. Ha? Okay, kasi yun po ang characteristic ng arthritis or rheuma due to mataas ang uric acid. Ang tinatawag natin na gouty arthritis or for short, gout. Okay? Pero syempre, dahil sa edad niya, 79 na po, hindi natin maiwasan na mag-isip na meron siyang yung mas common na arthritis, walang iba, which is osteoarthritis. Ang dahilan ng osteoarthritis, hindi po dahil sa uric acid syempre, no? Yung dahil sa uric acid, yung tawag natin na gouty arthritis or gout. Ang dahilan ng osteoarthritis, 3 yan. Number 1, edad. Pag tumatanda na, talagang magkakaroon na tayo ng rayuma. Lalo sa tuhod, kasi ang tuhod po natin ang nagbubuhat ng buong katawan natin. Kaya, mas maaga masira yung tuhod natin. Kasi hindi man natin maiwasan maglalakad, magtayo ng matagal, magbuhat ng mabigat, di ba? So, madaling masira talaga yung tuhod. Kaya, yun ang number 1 pinaka-common na rayuma, osteoarthritis dahil sa edad. Anong pangalawang dahilan ng osteoarthritis? Sobrang mabigat ang katawan, overweight. Syempre, pag mabigat ang katawan, yung sariling kabigatan ay bumabagsak sa tuhod. At anong effect yung sariling kabigatan sa tuhod? Syempre, sisirain niya yung tuhod niya. Okay? At pangatlo, activity. Palagi nagtatayo, naglalakad, nagwawalis, naglalaban, nagluluto. Ayan. Pag senyorita po kayo, hindi kayo nagwawalis, hindi kayo naglalaba, hindi kayo nagluluto, syempre, mas late kayo magkaroon ng osteoarthritis ng tuhod. Lalo pag hindi mabigat yung katawan ninyo or overweight. No? Okay? Si madam naman, may edad na, 79. Mabigat pa. Siguro, 80 kayo, no? 85. Wala na siya yung Ilan timbang ninyo? Wala ko matimbang. Wala siya Ano man ko, matimbang. wala. 90 ka pin. 90. Tambok man ko. Pero pumayat kayo namayat ng... So, mukha na sa 85. At pangatlo, siguro, siya pa rin ang lahat sa bahay. Kayo po ba ang lahat sa bahay? Oo, Dok. Ako Naglalakad tanang trabaho kay estudyante na kung Sige. apo. Siya daw tanan. Sa kanya ang lahat. Manilig sa gawas, manilig sa sulod. magwalis. Sa sulod, Tanan. sa labas at sa loob. Tanan, lahat. Magdapo, magmap. Magtrapo, magmap daw. Talagang Exercise man daw sa tigulang, Dok. exercise. Oo. Totoo po Wala yan. akong trabaho Totoo sa po yan. gawas. Totoo po yan. Pero sa ganitong edad, Marami sobrahon. iwas lang. Bitaw no mo. Kasi, Kaya labi bak- ako rin isa kada adlaw, Dok. Kaya Opo. estudyante man ako mga apo. ayun. At saka isa pa, mabigat ang katawan ninyo. Kaya, Nagpapayat na gani ko, Dok. Di ba padaon mo una na kong ani, tambok ko. kulang pa. Malaki pong bibil ninyo eh. Ha? Nagpapayat ako, Dok. Uy, Okay. kaya nang mataas man dugo. nagpaalam po sa kanya kung pwede isama po siya sa video recording. Ayaw niya eh. Pero, hindi ko lang isama yung mukha niya. Pero kung makikita ninyo yung katawan niya, ayan. Yan ang bilbil niya. Overweight. At saka, pupunta dahil sa kanyang tuhod. Ayan, talagang namamaga. Pero nawala na yung pamumula, no? Oo, nawala na kay among gi. Adong na-try mong gamot? Ihampulan ako ka ng dahon sa tuba-tuba. Daon sa tuba-tuba dahil malamig po ba yan? Oo, Effect or malamig. mainit? Malamig. Malamig. Nagpula man ni Dok, nga ubag. Kasi pag pula, namamaga, at bigla, malamang gouty arthritis yan. Hindi po yan osteoarthritis. Pag osteoarthritis dahil sa edad, timbang at saka activity, unti-unti magsakit. Then pag pinabayaan yung sakit, unti-unti mamamaga. Ayan, yun ang dating ng osteoarthritis. Sa kanya naman po,
kahit may dada po siya, kahit overweight po siya, at kahit sa kanyang lahat ng trabaho, hindi po osteoarthritis ang kanyang sakit, kundi gouty arthritis. Kaya napaka-importante po ang pagtanong sa pasyente, no? Kung ano nangyari bago siya nararamdaman itong klaseng rayuma na ito. At syempre, tanungin po natin na anong kinain niya the night before. Ano po talang kinain ninyo? Maalala po ninyo? Kuan. The night before? Kusog na siya sa gunso na siya cook ato. Coke, yung Coke kasi walang uric acid. Yung Wala. ulam, baboy, Ay, kuan. baka. Baboy. Kumain po kayo ng baboy. Baboy. Okay, so anyway, Matambok pa yun. mga tampo. Oh. Ganito po yan. Pag gouty arthritis, syempre, iwasan natin yung mga pagkain na mataas ng uric acid. Eh, syempre, yung mga madugo, mga red meat, no? Baboy, baka, kambing, at saka isda, madugo. Birit, tulingan, barilis. Pero yung pwede, isda sa bato, broiler na chicken, pusit, manok. Kaya sinabi ko na, pusit, pasayan, or hipon na hindi kasama yung ulo. Kasi yung ulo, doon po yung bituka ng pasayan. Kaya hindi po pwede isama yan. At saka pwede alibang o almasag. Okay? Kasi wala silang dugo. Pag puti ang kulay, walang dugo. Therefore, walang uric acid po sila. Lahat ng gulay pwede. Except lahat ng klaseng beans, munggos, broccoli, asparagus, at saka mushroom, bawal po yan. Lahat ng klaseng nuts, no? Peanuts, cashew nuts, hindi po pwede. Green peas, bawal po yan. Toyo or soy sauce galing sa soybeans, bawal po yan. Pati patis, bawal po yan. Mga tokwa at saka taho, bawal po yan, ha? Kasi galing sa beans ang bean curd, ha? Mga tahong at saka talaba or mga kinason sa Bisaya, o mga clams and shells kasama dito ang imbaw, bawal po yan. Yung talaba, oyster, bawal po yan kasi pati yung bituka nila nilulunok natin kaya mataas ang uric acid nila. Lahat, tatlong B's, bulad, bagoong, bulinaw. Bulad or tuyo, bagoong alamang, at saka bulinaw or dilis, bawal po yan. Okay? At saka bawal po magpahilot, ha? Bawal po yan. Hindi tama yung sinabi sa Google na pwede magpahilot. At saka ilalagay po natin yung cold compress. Hindi po yung hot compress. Dapat cold compress. Okay? At saka huwag ibaluktot yung tuhod. Huwag po i-straighten yung tuhod. Ha? 90 degrees lamang po. At saka konting abante ng 135 degrees. Tama na po yan. Okay? At pwede siyang uminom ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Maraming salamat po.